Ang hirap dito sa mga politiko na to, habang nag-i-enjoy kayo sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, wala kayong naiisip kundi pasarap ng buhay. Pagdawit kay Cheese Escudero sa flood control corruption. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Panoorin natin itong report ng Rappler. Thank you so much, Rappler. Magandang kwento rito. Rigid ang pagkakakwento, kompleto ang detalye. 160 million pesos daw ang na-kickback ni Senator Cheese Escudero. At ang kanyang bagman, campaign donor niya, na contractor pa, at special envoy pa ni President Marcos. Here are the ties that bind. For the first time, humarap na sa Senate si former DPWH USEC Roberto Bernardo at ang dami niyang pasabog. But for now, let's focus on the Escudero allegation. One of Escudero's campaign donors is Maynard Ngu. He donated 30 million pesos to Escudero's 2022 senatorial campaign. Maynard Ngu also owns the Cork Wine Bar in BGC. At mukhang favorite ito ni Senator Cheese. Doon pa nga sila nag-reception ng vow renewal nila ni Heart Evangelista noong 2022. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec, magbaba sa akin. Another company na pag-aari ni Maynard Ngu ay Pure Living, which he co-owns with Heart Evangelista, ang asawa ni Senator Cheese Escudero. So ngayon nga, ikinakatawiran mo na ito ay orchestrated na ginagawa para siraan ka at siraan ng Senado. Ang sinasabi mo ba rito, Cheese Escudero, mas may credibility ka pa kay Panfilo Lacson na ever since ay hindi tumatanggap ng pork barrel? Sinong paniniwala ng taong bayan? Kasi parang ang takbo ng pananalita mo, walang credibility itong ginagawang investigasyon na pinamumunuan ni Senator Panfilo Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee. Ang problema lang, Cheese Escudero, wala kayong credibility na katulad ng credibility nitong si Senator Panfilo Lacson. Lalong-lalo na nung ikaw ang naging Senate President, hindi rin naging maganda ang paniniwala ng taong bayan sa iyo dahil nga diyan sa ginawa mo sa impeachment case ni Sara Duterte na katakot-takot na pagtatakip at paghahadlang para matuloy ang trial nitong si Sara Duterte. Lahat na lang ng katuwiran, kahit na baluktot, ginamit nyo para lang wag matuloy itong trial ni Sara Duterte. So ngayon, ang feeling mo ba may naniniwala pa sa'yo? Sa tingin mo ba mas credible ka kay Senator Panfilo Lacson? Sa tingin mo ba mas credible ka kay Senator Tito Soto na pumalit sa'yo bilang Senate President? So yan ang malaking problema mo ngayon, Cheese Escudero. Kahit na ano pang sabihin mo, wala ka kasing credibility, hindi ka paniniwala ng tao. Magkapatid-patid man ang litid mo sa lalamunan mo, walang maniniwala sa'yo. Another company that Maynard Ngu owns is Cosmic Technologies, ang maker ng Cherry Mobile, which Heart also endorsed. Maynard Ngu's Cosmic Technologies is also a government contractor among the contracts that we found. Take note, this is the second government contractor to become a campaign donor for Escudero. Ang sabi ni Bernardo, ang hiniling daw ni Escudero habang nagiinuman sila sa court, nagbunga. Nailagay ang 4 projects worth 800 million pesos sa 2025 national budget. To recall, this budget has been called the worst budget of all time. Ang dami ngang nabito, pero ang dami pa rin natira. Kitang-kita na rito yung mga ginagawa mong pagsasalita ngayon. Imbitasyon ang natanggap ko para maging resource person kaugnay sa mga proseso ng Senado at sa pagkakaunawa ko para patotohanan yung mga sinabi ni Congressman Toby Chanco sa Senado at itong mga nagdaang linggo at buwan kaugnay sa proseso ng budget. Malayong-malayo na sa pananalita mo dati na ubod ka ng yabang, ubod ka ng arrogante. Siguro napatunayan ko na yan sa tagal ko sa pananilbihan sa pamahalaan na hindi ako gumagalaw at nagpapasya base sa anumang takot. Ika nga sa Biblia, do it always afraid. At sinabi na rin naman ni Vice President Sara na hindi siya sang-ayon sa mga panahon na yan. Okay, kasi kanina din meron kayong nakaklik na parang...
Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado para Sabi nga sa Biblia, yung mga nagmamataas ibinababa at yung mga nasa baba ay itinataas ng Diyos. So ngayon, nangyayari na ngayon. Masyado ka nagmamataas noon, ngayon inilalaglag ka na unti-unti. Mararamdaman mo na ngayon. At ngayon, unti-unti mo marirealize na dapat pala naging humble ka. Dapat pala hindi mo masyadong pinagmalaki ang iyong pwesto. Akala mo kasi wala nang katapusan. Akala mo nandudun ka na palagi sa tuktok. Ngayon, matututo ka. Lalong-lalo na ang pinasok mong problema korupsyon. Hindi ka tatantanan itong problema na to. So ngayon nga, ang mabigat dito, pati yung asawa mong si Heart Evangelista ay nadadamay. Hindi ka makakaiwas dyan. Marami nang magtitingin dyan, marami nang magmamasid sa inyo, marami nang magmamasid sa mga kinikilos at mga pinagbibili ng asawa mo, yung mga luho na meron ng asawa mo. Naki-question ngayon yan. Kahit nasabihin pa natin na dati nang may kaya sa buhay yan, dati nang may mga negosyo yan, at siya mismo ay kumikita sa kanyang pagmamodel, ang problema rito, iba pa rin yung daan-daang milyon na sinasabi na nagkakaroon ng bayaran dyan dahil nga sa iyong mga tinatawag ng DPWH na obligasyon. Kasi kung daan-daang milyon yan, gasino na lang naman ang kita ng isang modelo kung ikukumpara dyan sa mga tongpats na ginagawa nyo sa DPWH. Malayong malayo yan. Kaya hindi may iwasan na i-scrutinize ngayon ng publiko itong klase ng pamumuhay meron kayo, lalong-lalo na itong asawa mo. Kaya hindi ka makakaiwas dyan, talagang ang problema mo, damay-damay na dyan. Lalong-lalo na noong araw na ayaw sa iyo ng magulang nitong si Heart Evangelista, ay binulagar ka niyan na pinapangakuan mo na pag naging presidente ka ay limpak-limpak na salapi ang bibigay mo kay Heart Evangelista. So saan manggagaling yon? Ibig bang sabihin, doon pa pinaplano mo na yan na maging presidente ka at pag naging presidente ka, limpak-limpak na salapi ang darating sa'yo? Hindi ba dapat ang sasabihin mo lang dyan kung magkano yung sweldo mo at magkano dapat ang kinikita ng presidente, yun ang ipapangako mo sa asawa mo. Hindi yung limpak-limpak na pera, saan manggagaling yan. So noon pa bang panahon na yan, meron ka na konsepto sa pagnanakaw? Nagtatanong lang. Kaya nga ito ngayon, ang sinasabi natin, damay-damay na yan. Damay na pati asawa mo dito sa pinasok mo problema. At sinasabi nga natin, kahit nasabihin natin kumikita yung asawa mo at merong magandang trabaho, merong mga sisilip at sisilip dyan, katulad na lang ng isang tanong dito na ating napanood sa TikTok na sinasabing, kung ganyan kalaki ang kinikita ng asawa mo, bakit hindi ganun kalaki ang binabayaran niya taxes or hindi siya isa sa mga top payers ng taxes dyan sa BIR. So ngayon, madaling silipin talaga yan. Kung talagang ganyan kalaki ang kinikita ng asawa mo, dahil sa milyon-milyon mga nakikitang mga gamit na mga binibili niyan, makikita yan doon sa taxes na binabayaran niya. So ngayon, kung hindi magmamatch yung taxes doon sa mga nakikitang luho sa katawan niyan, saan nanggaling yung perang pinambibili niya ng mga gamit na hindi biro ang mga halaga? So ngayon, ayan na nga ang problema mo. Kasi lilitaw at lilitaw pa rin dyan kung totoong yung pera ay hindi talaga pinaghirapan at hindi nanggaling sa lehitimong pinagkakitaan dyan sa hanap buhay, hindi naman talaga binabayaran ng taxes yan. So makikita talaga dyan wala sa proportion yung taxes na binabayaran at yung mga nakikitang luho sa katawan na meron kayong mag-asawa. Pinabulanan ni Heart Evangelista ang isyu na galing daw sa corruption o kay Cheese Escudero ang kanyang mga mamahaling bas. Ayon kay Heart, bunga ito ng kanyang trabaho at dedikasyon, nung regalo mula sa brands at sponsors. Ngunit marami pa rin ang nagtatanong kung bakit hindi siya kabilang sa top taxpayers kung malaki ang kinikita niya bilang fashion icon. So, legit naman yung tanong, hindi ba? Kung talagang
kayang-kaya mo bumili ng mga gamit na ganyan, yung mga lahat ng mga mamahaling gamit, mga branded, mga bags, mga relo at kung ano pang mga alahas. Kung yan ay galing sa iyong kita, galing sa iyong paghanap buhay, bakit nga ba hindi daw ikaw ang isa sa mga top payers pagdating diyan sa bayaran ng taxes? Kasi natural, lilitaw at lilitaw yan. Kung ikaw ay talagang lihitimo, merong malaking kinikita diyan sa pagmumodelo mo at kung ano pang ibang hanap buhay mo, makikita nga naman yan doon sa taxes na binabayaran mo. Pero kung yung yaman ninyo na ipinapakita sa publiko, yung mga binibili nyong gamit, yung mga kung ano mang meron kayo na nagpapakita ng yaman, pagkatapos hindi proportionate doon sa binabayaran yung taxes, booking na booking kayo dyan. Hindi ba mga kapatid, mga kababayan? So, pag kayo kasi ay nalagay sa scrutiny ng mga mamamayang Pilipino dahil nga sa aligasyon ng mga pagnanakaw, lahat yan ay sisilipin na. Sisilipin ng gobyerno lahat yan at ang mamamayang Pilipino ay magmamasid. Lahat ng kilos ninyo, lahat ng mga gamit ninyo ay pagmamasdan at oobserbahan. At hahanapin saan nanggaling ang perang pinambibili nyo diyan sa mga luho ninyo sa buhay. Kaya sabi ko nga, pag ikaw ay naging mayabang, naging mapagmataas ka, naging arrogante ka, at ikaw ay binaba ng Diyos sa iyong kinatutungtungan na pedestal, mag-uumpisa na ang iyong kalbaryo at darating na ang panahon na lahat ng iyan ay pagsisisihan mo. Kaya hindi rin maganda para sa tao na maghangad ng yung sobra-sobrang luho na hindi niya naman kaya. At darating ka na doon sa panahon na pinaghahangaran mo na yung mga bagay na hindi naman talaga para sa iyo. At yan na nga ang sinasabing korupsyon, yan ang tinatawag na pagnanakaw, at ang isa pang matinding gamit na salita dyan ay yung pandarambong. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment na rin po tayo at i-share po natin ang ating episode ngayon nang sa ganon maraming maka-alam ng ating mga pinag-uusapan dito at ating matulungan ang aking munting channel na lumaki. Again, thank you so much for joining me today, ladies and gentlemen, at magkita-kita po tayo ulit. On 14 Washburn Street.